A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Each year, the parents of Jesus went to Jerusalem for the feast of Passover. And when he was 12 years old, they went up according to festival custom. After they had completed its days, as they were returning, the boy Jesus remained behind in Jerusalem. But his parents did not know it. Thinking that he was in the caravan, they journeyed for a day and looked for him among their relatives and acquaintances. But not finding him, they returned to Jerusalem to look for him. After 3 days, they found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, listening to them and asking them questions. And all who heard him were astounded at his understanding and his answers. When his parents saw him, they were astonished. And his mother said to him, "Son, why have you done this to us? Your father and I have been looking for you with great anxiety." And he said to them, "Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my father's house?" But they did not understand what he said to them. He went down with them and came to Nazareth and was obedient to them. And his mother kept all these things in her heart. And Jesus advanced in wisdom and age and favor before God and man. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Proven na sa marami ng mga pag-aaral ng ating mundong ginagalawan, ang environment natin ay nakakaapekto sa pagkatao natin. By this mundo, by this environment, I mean, yung lugar na lagi nating pinupuntahan, kung saan tayo nananatili ng marami, mahabang panahon, at yung mga tao na madalas nating nakakasama, katrabaho, barkada, kaklase, at syempre, unang-una dyan, ang madalas nating kasama, ang ating pamilya. Hinuhubog nila yung pananamit natin, yung pag-act natin, the way tayo magsalita, the way tayo mag-isip, yung point of view natin, pati minsan pananampalataya natin, pati pagdadala natin ng problema, marami. Kaya dapat maging maingat tayo sa mga sinasamahan natin o kasama natin. Sapagkat kapag tayo kanilang naimpluwensyahan, lalo na sa malina o sa kasamaan, baka mahirapan na po tayong mabago yan. Father, may sarili kong isip. Okay? Pero hindi mo nga minsan namamalayan eh. Ikaw ay kanila nang naapektuhan. O sige nga, matanong ko po kayo, gusto niyo po bang mamuhay na parang mga unggoy? Gusto niyo po bang matulog ng parang kambing? Gusto niyo po bang kumain ng parang pusa? Gusto niyo po bang manalasan ng parang mga buhaya? Father, kaaga-aga, ano yung sinasabi mo? Anong kahayupang yung mga pinagtatanong mo? Kasi ganito, sa Colombia, nakalimutan ko yung pangalan, Marina, yung surname ang aking nakalimutan. Sinasabi, siya batang-bata pa, kinidnap siya. Kidnap for ransom sana. Sa di malamang kadahilanan, inabando na siya ng kanyang mga kidnapper sa jungle ng Colombia. At doon inalagaan siya, yes, ng mga capuchin monkeys, oo, ng mga unggoy, na sangayon sa mga eksperto, ay meron talagang kakayanan na kumalinga ng mga maliliit na bata. At i-incorporate sa fold sa pamilya nila, pamilya ng mga unggoy. Ang sabi ni Marina, for 5 years, naranasan niya na manghuli at kumain ng isda, ng ibon, ng kuneho, sa pamamagitan lamang ng mga kamay niya, tulad ng mga unggoy niyang kasama. Naranasan niyang matutunan yung mga actuations nila, pati lingwahe nila. Oh, kita niya. Sa Russia, taong 2012, may mga pulis na nakadiscover ng isang bata, ikinulong kasama ng mga kambing ng kanyang ina. Doon ang bata kumakain, doon ang bata naglalaro, doon nag-sleep yung bata.
Kasama ng mga kambing. Nang matuklasan ito, tumakas yung ina, yung bata, syempre, fino-formuli nila. Nahihirapan yung mga social workers sapagkat yung bata takot na takot sa tao. Di ba ganyan yung kambing? At ayaw matulog sa kama. Gusto, nagsusumiksik sa sulok. Sa Argentina, may natuklasan, isang bata inabando na rin. Pero bago matuklasan, inalagaan ng mga pusa. Ngayon, by the way, hindi ko po gawa-gawa ito. Nakakunot yung mga noon nyo. No? Kahit i-research po ninyo, totoo po yung sinasabi ko. Nang ifino-form na nila yung bata na inalagaan ng mga pusa, nagtataka sila. Binibigyan nila ng mga pagkain masarap, buong full meal. Ang gusto, tira-tira. Sige nga. Saan yan? Colombia! Ganda natin. Saan pa? Russia! Saan pa? Argentina! Siyempre, padadaig ba naman tayo? Hindi. Siyempre, meron yung Philippines! Hindi totoo. Akala nyo, biro-biro ito? Sa atin, kung hindi nyo pa nalalaman, may mga taong natuklasan na ilalagaan dati ng mga buhaya. Oo. Nang maligtas sila, yun nga lamang, marami sa kanila ang pumasok sa politika. Ayang ka na naman. Tumahimik ka na. Kaya dapat maging maingat tayo sa ating mga sinasamahan. Ano sinasabi sa Kawikaan 13:20? Kapag ikaw ay laging sumasama sa mga taong matatalino, ikaw ay magiging matalino. Kapag ikay lagi sumasama sa mga hangal, mapapahama ka. Magiging hangal ka na rin kahit ayaw mo tulad nila. So ang ating mga nalaranasang impluensya kahit di natin gusto ay parang mga hangin unti-unti pumapasok sa ating katawan, sa ating pagkatao bilang bahagi na ng ating sistema. At yan ang ating ibinubuga balang araw sa iba. So dapat maging maingat tayo, ha? Sa pinagtatrabahuhan, stay away from those people na bad influence. Kapag nag-face-to-face na, mga bata, stay away from those classmates na bad influence. Sa pamilya, hindi po pwedeng mag-stay away. We have to deal with them. So yun ang iayos natin, ang pamilya natin. Amen. Sinabi ko po ito as an intro kasi yan yung ipinapakita sa atin sa Ebanghelyo. By the way, si Jesus ay natagpuan sa templo. Ito yung sinasabi natin, the loss and finding of the child Jesus in the temple. Parang mali. Loss? Nawala ba? Ang alam ko sa batang nawawala, Mami, Daddy. Di ba ganun yung nawawala? 3 araw nang nawawala. Nang makita ni Jose at Maria, kalmado. Anong sabi niya sa kanyang mahal na ina? Hindi po ba alam na dapat ako'y narito? So sa totoo lang, ang nawala, hindi si Jesus, sila. Jesus remained in the temple. Nanatili siya. Sa Tagalog, mas maganda. Nagpaiwan. So alam niya yung ginagawa niya. Napakaganda nito. Pero ang babalikan din ito, hindi lamang ang Diyos kundi si Maria at si Jose. Bakit ganun si Jesus? Bakit ganun si Jesus na sobra, bata pa lang, ang pagmamahal sa Diyos? Bakit si Jesus ay masunurin sa Diyos? All His life, doing my Father's will is the food that sustains me. Yan ang sasabihin ni Jesus. Magtataka ka pa ba? Ang sabi doon, siya ay lumaking sumusunod sa kanyang mga magulang. Kapatid, tingnan mo ang kanyang mga magulang. Nanay, Maria, sumunod sa kalooban ng Ama. Jose, isang righteous o matuwid na tao, tulad ng sinasabi sa Biblia. At ang sinasabi dito, every year, regular silang nagpupunta sa templo. Bata pa lang si Jesus, binata pa lang dati si Jose, dalaga pa lang si Maria, nakagawian na nila kahit ang templo ay malayo sa bahay nila. Ganong klaseng pamilya meron si Jesus. Magtataka pa ba tayo kung bakit si Jesus ay totoong nagmamahal sa Diyos at sa kapwa-tao kung ganito ang makikita mong mga magulang nito? May mga magulang ang nagtataka kung bakit ganyan ang mga anak nila. Ayan, no? May nag-o-object ng bata.
pues, i-check po ninyo yung mundo nila. Mga friends nila, nako, lalong-lalo na kapag kabataan. Ay, nako, pasensya na mga kabataan ha. O pwede nyo sabihin, hey, Father, alam ko ginagawa ko. Hoy. Kung meron mang pinakamatalinong anak kumpara sa magulang, isa lang, si Jesus lang. Just sure. Pero anong sinabi dito? Kahit si Jesus, lumaking masunurin sa kanyang mga magulang. Kapatid, may wisdom sa pagsunod sa mga magulang. At kayong mga magulang, kapag malakas ang kutob nyo na in a bad company ang anak nyo, nakaw, tigilan nyo, gumawa kayo ng paraan para iligtas sa mga ito. Ang sinasabi sa 1 Corinthians 15:33, a bad company corrupts a good character. Aha! Akalain nyo kahit gaano kabuti ang pagpapalaki sa inyong mga anak, pag yan ay nakakasama ng boyfriend o girlfriend, ng barkada na masama, mako-corrupt din sila. O di ba? May kasabihan tayo, walang basang kahoy ang hindi nadadarang kapag ito'y laging nakatapat sa apoy. So please, guide them, guard them, save them. Kapag bata pa, tingnan nyo rin yung mundo nila. Father, kasama ko sila. Oo, okay. Pero kung may gadget sila, tingnan po ninyo yung pinapanood nila. Kahit mga cartoons ngayon may violence na. Isama nyo sa pagsisimba. Akala pa ninyo, madali para sa akin may mga batang ganyan? Akala nyo natutuwa ako? Hindi. Natutuwa ako. Kasi dyan ako nagsimula kung bakit nagpari ako. Dati hindi ko alam yung ginagawa ko. Pero kapag tinanong mo ako, bakit ako nagpare, isa yan sa maalala ko. So nagkabunga sa akin yung araw-araw, linggo-linggong pagsama sa akin ng lola ko. In the same way, yung lagi niyong paalala, huwag kang nagmumura. Huwag kang magsisinungaling. Po at opo, say thank you, say sorry, umamin ka sa kasalanan mo. Mag-aral kang mabuti, igalang mo. Kahit parang hindi nakikinig, idiin mo ng idiin. Lagi, consistent. Huwag kang mag-alala. Kahit hindi niya yan pinakinggan ngayon, balang araw, marirealize niya yan, maaalala niyan pagdating ng panahon. Tingnan mo rin yung sarili mo. Nagseset ka ba ng magandang impluensya sa kanya? Kang nagmumura. Kahit galit na galit ka. Kung hindi mo mapigil yung sarili mo, magmumura ka, pumunta ka muna sa kwarto sa banyo, doon ka magmura. Huwag mong parinig sa anak mo. Huwag kang parang magmumukhang pera, trabaho ng trabaho, negosyo ng negosyo, walang panahon para sa pamilya. Huwag kang maninira ng kapwa mo, lalong-lalo na kapag naririnig niya. Kung nagloko yung asawa mo, huwag kang magluluko. Hayaan mo siya, ang mga anak mo, ang magsabi sa'yo, Ma, Pa, it's about time mag-isawa ka. Ganun! Hindi yung, Nak, 1 year na. Huwag ganun. Hayaan mo sila. Huwag mo sasabihin sa kanya, sa naghahanap sa'yo, sabihin mo, wala ako ha. Nandun ka. Huwag mo siyang tuturuan makipagkumpetensya other than sa sarili niya. Sabihin mo, ay, yung nanay ng kaklase mo yan, ayoko nang hilat siya ng mukha na yan. Mayapang. Ilang paso mo sa grading, Ganun. Huwag mo siyang tuturuan gumante kahit tama siya. Because you may be creating a monster out of him, out of her. Na pagdating ng araw, pati ikaw, susuwagin. Sana naranasan nyo na kahit paano, yung moment na ganito, yung kahit hindi mo tahasang sinabi sa nanay at tatay mo, nasabi mo sa puso mo, thank you, Mommy. Thank you, Daddy. Tama yung pagpalaki mo sa akin. Lalong-lalo na, in the face of people na parang walang edukasyon, na parang ang utak ay nasa talampakan. Yung mga bastos na tao, walang modo, walang karakter, walang pangarap sa buhay. Laging tambay. Sa FB marami niyan. Yung mga comments, kahit matama siya, yung comments niya, balabasahan.
ang nagiging reaction po ninyo? Katulad ko, di ba sinesearch mo yung profile picture? Walang iya ito. Sino kaya magulang nito? Saan kaya nag-aral to? Di ba? Kulang na lang, pakulam mo. Pero ang iniisip mo, anong klaseng pagpapalaki ang ginawa ng mga magulang niya sa kanya? Right? Isama mo pa dyan yung mga babaero, yung mga taong walang pangarap, yung mga taong walang modo, yung malina, siya pang galit, yung utang ng utang, kung kanino pumapatol, makatipa sa gabi. Hindi sa pagkukumpara ha, pero parang nasasabi mo, hindi mo kayang gawin yun eh. Kahit pa tama ka, hindi mo kayang mag-behave ng ganon. Yun ang karakter mo. At matetrace mo yon sa pamilya mo, lalong-lalo na sa parents mo. Ngayon, kung kahit minsan hindi mo naranasan yon, yung maging proud ka, kahit minsan sa pamilya mo, lalong-lalo na sa mga parents mo, yung hindi mo maisip yon, ay, salamat, okay ang pagkapalaki sa akin. Tapos, pagkus ang naisip mo, ba't ganito buhay ko? Wala nang direksyon. Lahat na lang inutangan ko. Ba't di ako makontento sa kung meron ako? Ba't naiingit ako? Ba't ang tindi ng galit sa puso ko? Bakit ako mapaero? Ba't nalalaki ako? Bakit puro sarili kong iniisip ko? Bakit ganito ako? Tapos, matetrace mo yan sa parents mo, sa magulang mo. Nakaw! Nakaw! Luluhod ako sa iyo, wag mo nang padamihin ang lahi mo. Please, wag na. Oh, wag na. Pero hindi ko sinasabing magpakamatay ka. Ang sinasabi ko, once and for all, it should end with you. Baguhin mo na. Sabihin mo sa Diyos, Lord, I am fed up. I've had enough. I've had enough of this guilt, of this dysfunctional family, of this sickness. From now on, babaguhin ko. Huli na ako. Huli na akong mangungutang ng mangungutang. Huli na akong magkakaroon ng galit sa puso ko. Huli na akong mga away. Huli na akong magiging mayabang. Huli na akong ganito, babaero. Huli na. Yan ang chapter sa buhay ko. Tinatapos ko na ito sapagkat ayaw kong maranasan at maipass on ko pa yan sa pamilya ko, sa mga anak ko. Sapagkat naranasan ko kung gaano kahirap ito. Gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Alam ko ang tama pero hindi ko magawa dahil sa impluwensya sa akin ng mga magulang ko, ng mga nakasama ko. Yan ay magtatapos ngayon ang mama ko na. Sinisigurado ko sa iyo, susuportahan ka ng Panginoon. Kasi hindi lamang ikaw ang gusto niyang isalba, pati na ang iyong pamilya. Lalong-lalo na yung mga maimpluwensya ng buhay mo talaga. Tandaan mo kapatid, it's just either mapunta tayo ng langit o impyerno. Pero may karugtong ito, hindi ka mapupunta ng langit na nag-iisa. May isasama at may isasama ka. Hindi ka rin mapupunta ng impyernong nag-iisa. May isasama at may isasama ka. O anong saya! Nung nasa langit ka na, masayang masaya ka na, tapos may makikita kang mapupunta ng langit dahil sa'yo. Sasabihin sa'yo ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Dahil sa'yo, napunta siya ng langit, ang saya mo. Pero paano kung napunta ka na ng impyerno? Kumukulong asupre, napakainit, nakakainip, wala nang kasing sakit. Tapos, may mapupunta ng impyerno dahil sa iyo, anak mo pa, apo mo pa, kapatid mo pa. O di ba yun ang sabi ng mayaman kay Abraham? Amang Abraham, ipahintulot mo na bumalik ako dyan. Sasabihan ko yung mga kapatid ko sapagkat ayaw ko silang makarating sa dako ng paghihirap na ito. Mas masasaktan ka. Hindi ka matutuwa kay Satanas kapag sinabi sa'yo, very good nagsama ka pang talaga. Sapagkat sa totoo lang, yun ang dahilan kung bakit ka napunta ng impyerno. Ang sabi ng ating Panginoon Jesus, mabuti pa sa iyo ang sabitan ng gilyang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit nito, lalong-lalo na ng pamilya mong ipinagkatiwala ko sa iyo. Come on!
Ayusin na natin. Naisip ko lang ha. Let me end with this. Bakit kapag may naghihingalo, bakit kapag may namamatay, bumubulong tayo? Ano binubulong natin? Kunin mo ng lahat, ha? Lahat ng problema sa pamilya, pati mga sakit namin, kunin mo ng lahat. Anong magagawa nun? Patay na yon. Father, buhay pa yung naghihingalo. Ano bang magagawa nun? Naghihingalo na nga yun. Naghihingalo na nga. Bibigyan mo pa ng tas. Ako pa gagawa niyan. Ba't ganyan kayo? Kayo na umiiyak kayo. Ngayon tumatawa na kayo. Baliw ba kayo? Seriously. Ayusin na natin ito. Habang may control ka pa, habang malakas ka pa, habang may command ka pa, habang may influence ka pa, gamitin mo ang iyong influensya para ayos ang buhay mo at ang buhay ng iba, lalo tigit ng pamilya. God bless. Lagay natin ang ating kanang kamay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki at babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. At ang nawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta, dahil siya'y propeta, ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid, dahil sa siya'y matuwid, ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang hapon. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito. Ang sabi ng ating Panginoon, ang sino mang magmahal sa ama, sa ina, sa anak na lalaki at sa anak na babae, nang higit sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. And so, obviously, Jesus wants to become first in our lives. Wala naman tayong problema dito, right? Wala pa naman po akong naranasan na nagprotesta dyan sa labas ng simbahan sa tabi ng tableta ng 10 kautusan at nagsabi, ipahin natin ang pagkakasunod-sunod. Yung first commandment na para sa Diyos, gawin natin pang-4. Yung pangalawang commandment na para pa rin sa Diyos, gawin natin pang-5. Huwag nating unahin ang Diyos. Huwag. Wala pa naman ganon. At kung meron man, ayaw din natin ito. Sapagkat maliwanag sa atin, God is God. He has no equal. Walang kapares ang Diyos. And so, we don't have much problem with that. Putting God first. Ang problema natin is more on keeping God first. Always first. Indeed, God is first. But to keep Him first, yun madalas ang mabigat. Doon tayo sumasablay madalas. Ako lang po magmula nung ako'y maging seminarista, nakapag-decide na ako na sa pagising sa umaga, pagdilat ng mata, ang una ko agad gagawin ay ang lumuhod at magdasal. Bago mag-breakfast, yes, bago mag-wash, bago mag-shower, bago mag-toothbrush, dasal muna. Bago mag-cellphone,
siya muna. Pero may mga pagkakataon kahit nasanay na ako, sumasablay pa rin ako. Lalong-lalo na sa mga pagkakataon kung minsan, pagdilat ng mata ko, sakto, umilaw yung cellphone, may message, basa na. Ayun. Doon ko palang naalala, ako'y sumasablay, nakalilimot na. Ilan na nga rin ba sa atin ang ganon? Nangakong, Lord, una ka na sa buhay ko mula ngayon. Magbabago na ako. Magpapatawad na ako. Hihingi na ako ng tawad. Aalisin ko na ang bisyong ito. Ititigil ko na ito. Ang napako na madalas sa mga pangakong ito. Yung iba nga sa atin, kakadasal pa lang sa loob ng kwarto. Paglabas ng kwarto at may nakita ng hindi kaaya-aya, nagmumura na. Yung iba, kalalabas pa lang ng simbahan, may nakagirian na sa daan, magde-dirty finger na. Yung iba nga, nasa loob pa lang ng simbahan eh. Batian pa lang ng kapayapaan. Peace be with you, peace be with you, peace be with you. Pagdating sa likod, nandun pala yung kinaiinisan, umirap ng ganon. At imbis na, peace be with you ang sabihin, ang ibinulong, rest in peace na sana. Bakit nga ba napakadaling to put God first? It's so hard to keep Him first. Sa palagay ko lang po, ang problema kasi, nandun pa lang sa una. Nandun pa lang sa putting God first. Alam niyo kung bakit? Una, sometimes, kasi we put God first for something or for someone else. Mayroong sipi sa Biblia, Matthew 6 verse 33, nakabisado natin kapag kinakanta, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alleluia. Which unfortunately, ay ginagamit nating formula upang isang bagay ay ating makuha. Na para bang, Lord, yes, uunahin kita sa buhay ko para gumanda ang buhay ko. Uunahin kita sa buhay ko para maging okay ang relasyon ko. Uunahin kita sa buhay ko para maging maganda ang negosyo, ang trabaho ko. Uunahin kita sa buhay ko para dito, para sa kung sino. Kaya kung tutuusin, hindi talaga ang Diyos ang ating inuuna. Kapag ang katwiran natin ay ganyan lang talaga. Kundi ginagamit lamang natin siya upang ang gusto natin ang siyang makuha. Yung gusto natin na makuha, yung unang-una talaga, ginagamit lamang natin siya. Hindi yan ang ibig sabihin ng Matthew 6:33. Pag sinabing putting God first, dapat siya ang lahat-lahat sa buhay natin. Yung bang sinasabi ni Santa Teresa, ang Diyos lamang ay dapat sapat na. Kumbaga, hindi na masyadong importante, makuha man natin o hindi ang ating gusto. Ang pinakamahalaga ay ang maramdaman natin siya sa ating buhay talaga. Yun dapat ang pinakadahilan kung bakit tayo magiging masaya. Lahat ay bonus na lang talaga. In connection with this, may mali tayo in putting God first sapagkat may mga pagkakataong nilalagay lamang natin siya sa una sa lahat ng mga bagay o tao sa ating buhay. Ilang mga talks na ang narinig kong ganito. Sinasabi ng preacher, putting God first means dapat Diyos muna, susunod pamilya, susunod kaibigan, kabarkada, susunod trabaho, susunod basta ang Diyos una. Na sa unang dinig parang maganda, pero sa totoo lang hindi talaga, sapagkat inuuna nga natin ang Diyos, pero inihiwalay naman natin siya sa ibang mga bagay sa ating buhay. It's like putting God in a box. God doesn't want to be put in a box. Kahit pa yan ang topmost box, kahit pa yan ang most important box to be followed by all other boxes in our life, God doesn't want to be put in a box. Instead, God wants
to be the first and to be involved in every box of our lives. Hindi dapat compartmentalize. Hindi yung parang nagdasal ka sa kwarto, paglabas mo ng kwarto, iniwan mo na si Jesus sa kwarto mo. Hindi yung parang nagsimba ka sa simbahan, pero paglabas mo, iniwan mo na ang Panginoon dito. Tapos, we have the nerve to say that Jesus is number one in our life. Hindi yan ang sinasabi sa Proverbs 3 verse 6 when it states, in everything you do, you put God first. Hindi sinabing, in some things that you do, in certain things that you do, you put God first. Ang sabi ng Bible, in everything that you do, you put God first. And here's the promise. And He will direct your thoughts. And He will crown all your efforts with success. Doon palang papasok yung, and all these things shall be added unto you. When you put God first and you keep Him first in your life. Wag po nating isipin na ang Diyos ay insecure. Kung bakit lagi niyang sinasabi na dapat siya ang una sa ating buhay. Hindi insecure ang Diyos. In fact, kahit po tayo hindi magsimba, kahit hindi natin siya unahin sa ating buhay, kahit hindi natin siya mahalin, kahit pa mawala tayo sabay-sabay sa mundong ito, ang Diyos ay mananatiling Diyos. In fact, kahit anong gawin nating mabuti, pag samasamahin man natin lahat ng ating kabutihan, wala itong maidaragdag kahit katiting sa kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Kaya kung nais ng Diyos na siya ang maging una sa buhay natin, hindi ito para sa Kanya, kundi para sa atin talaga. Sapagkat kung ang Diyos ay laging una sa buhay natin, mas magiging maayos ang buhay natin. Mas magiging faithful ka sa iyong kabiyak, mas magiging matyaga ka sa iyong mga anak, mas magiging marespeto ka sa iyong mga magulang, mas magiging tunay kang kapatid o kaibigan, mas magiging maayos ang negosyo, ang trabaho mo, mas magiging magaan kang makipagkapwa-tao, at higit sa lahat, ano man ang problema mo, makakaasa ka. Masosolve ito sapagkat ang Diyos ay kasama mo. When you put God first and keep Him first in your life. Kasi logically, when you keep Him first in your life, then in every problem, God goes before you. God will go before you. Yan ang sinasabi sa Isaiah 45 verse 2. Ang pangako ng Diyos to those people who will put Him always first in their lives, I will go before you and level the mountains for you. Alam po ninyo ang isa sa mga tinatawag na salita o katawagang salita sa Biblia as regards God's power is dunamis. Dunamis. Dito nang galing yung salitang dinamita. Alam natin kung ano ang nagagawa ng dinamita. Lagyan mo ito ng mga dinamita. Dynamite can level this church to the ground. Ganun ang nagagawa ng dinamita. At yun ang pangako ng Diyos sa mga taong inuuna siyang lagi sa kanilang buhay. I will go before you. At gaano man kabundok o kalaki ang problema mo, papatagin ko. Hindi niya sinabing, bubutas tayo sa gitna para makadaan ka. Ang sabi ng Diyos, papatagin ko para sa'yo. That's extraordinary. That's way beyond what we can do. Kasi po pwede po nating isipin, alam nyo, pwede naman yata akong umunlad sa buhay. Kahit na hindi una lagi ang Diyos sa aking buhay. In fact, while speaking, pwedeng yung iba sa inyo, tinatamaan sa sinasabi ko, oo nga, tama si Father, God should always be first in my life. Pero bakit ganon? Parang okay lang naman ako, okay lang naman ang takbo ng buhay ko, kumakain ako 3 beses ang araw, may merienda pa, okay lang naman yung kabuhayan ko, okay lang naman yung trabaho ko, okay lang naman yung pamilya ko.
Pwede nating sabihin ganun eh. Pero kapatid, tandaan mo, ang plano ng Diyos para sa iyo ay hindi sa level na okay lang. God wants what is best for you. Ako lang po, nag-celebrate ako ng birthday ko kamakailan at ng anniversary ko rin kamakailan. Marami pong blessings na natanggap sa buhay ang inyong lingkod. At kahit pa paano, may mga mabubuti rin naman ako nagagawa. Pero alam po ninyo, naisip ko, nung mag-birthday ako at nang mag-celebrate ako ng anniversary ko, nung nakaraang Mayo, kung mas naging mabuting tao ako, kung mas nagpakabuting pari ako sa mga nakaraang taon ng buhay ko, mas marami sanang blessings. Mas the best sana ang mga nagawa ko. In connection with this po, pwede mo sabihin, oo nga, hindi number 1 ang Diyos sa buhay ko. Pero, nakararaos naman ako sa mga problema ko. Tama. Pero tandaan mo kapatid, hindi lang yan ang magiging problema mo. Habang tayo nabubuhay, hindi mawawala ang problema. Anong malay mo? Merong isang kakaiba at nakakikilabot na problemang nakaambas sa iyo na hindi mo makakayanan talaga kung wala ang Diyos sa buhay mo. May mga bisita ako dito na wala ng asawa. Asawang lagi niyang kasama. Sigurado ko kung wala ang Diyos sa buhay niya, baliw na yan. Baliw na yan. Iba ang nagagawa kapag nasa puso mo ang Diyos. Kasi kahit anong mawala sa'yo, yung lumikha ng puwang sa buhay mo, walang ibang makakapuno niyan, kundi ang Diyos lang. And so, if we want to turn our lives from okay lang to what is best for you, from the things we cannot do to the things we can do in Christ, from ordinary to extraordinary, we put God first and we always keep Him first. Sabi nga, ang ibig sabihin daw ng unlad, unahin natin lagi ang Diyos. Hindi lamang po ito sa negosyo. Kung gusto nating umunlad sa pakikipagkapwa-tao, sa anumang area ng buhay natin, unlad, unahin natin lagi ang Diyos. Ito sana ang biyayang hilingin natin sa misang ito. Amen.
Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudiyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo mga alagad ko. Makikilala niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham," tugon nila, "at kailan may di kami naalipin inuman. Paano mong sasabing palalayain kami?" Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ang kasalanan ng lahat ng nagkakasala. Ang alipin na hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham, gayon may pinagsisikapan niyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama, ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama." Kung kayo mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa, ani Jesus. Ngunit pinagsisikapan niyo akong patayin. Gayong sinabi ko lamang katotohanan ang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo ay tulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas, tugon nito. Ang Diyos ang aming ama, sinabi ni Jesus. Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, ibigin niyo ako. Sapagkat nagmula ako sa Diyos, hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon sa inyong lahat. Alam ba ninyo kung anong uri ng pananampalataya ang nakapagpapagkikil sa dyablo? Eto, pagnilayan po natin ang unang pagbasa sa araw na ito, sapagkat sa ating first reading, tampok ang 3 teenagers na Israelita, si Shadrach, Meshach at Abednego. Inuutusan sila ng hari ng Babylonia, sapagkat that time, ang mga Israelita ay na-capture ng Babylon. Inuutusan sila ng hari na sumamba sa rebultong pinagawa niya, sapagkat kung hindi raw, iuhulog sila sa napakainit na pugon. Ito ngayon ang naging sagot ng 3. Kung yan po ang trip ninyo, sige, go! Pero ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang siyang magliligtas sa amin sa pugon na yan at sa inyong kapangyarihan. Now here comes the best part of what they said. Pero kung hindi man kami iligtas ng Diyos sa pugon na yan, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong ginawa ninyo. Oh man! Yaan ang pananampalatayang nakapagpapanginig sa gigil sa inis sa dyablo. No wonder ang sabi sa ating unang pagbasa, nang marinig yan ng hari, siya'y namula at iniutos niya sa mga kawal niya, painitin ng makapitong ulit pa ang pugon. Oh man! Hindi niya naisip na kung galit na galit siya, pwede niyang wag nang painitan para yung 3 unti-unting mamamatay sa kanyang harapan. Pero hindi. Sa galit niya, gusto niya agad i-dispatcha sila. Now, I want you to imagine these 3 teenagers coming face to face with a fiery furnace, heated 7 times more than the usual, and being tied by the king's strongest and finest men. Isipin po ninyo, kung kayo'y kabilang sa 3, baka sabihin niyo sa hari, ay teka, nagbago na isip ko. Sige, sasamba na ako. Yung kanina, trip lang yun. Ngayon, sasamba na ako. But not these 3. They were fearless, fierce, solid, steadfast in their faith until the end. You see, ang gusto ng demonyo is for us to change our faith in God sa pamamagitan
ng mga pugo ng problema na ating pinagdaraanan sa kabuhayan, sa anumang relasyon sa pamilya. At ang gagawin niya kung minsan kapag hindi tayo bumibigay pa, mas lalo niyang painitin ang problema. Kaya ang challenge sa atin, ano man pangit na sa atin ay mangyayari, huwag nawang baguhin yan ang pananampalataya natin. Halimbawa, nagkasakit ka o ang mahal mo, siyempre magdadasal tayo, gumaling sana kayo. Nagipit ka, natanggal ka ng trabaho, hindi nag-click ang negosyo, siyempre magdarasal tayo na sana makabawi kayo sa financial woes ninyo. O halimbawa may problema sa pamilya, siyempre magdarasal tayo na maayos ito. Pero ito yung sinasabi ko, kahit walang kagalingan, kahit walang kaunlaran, kahit pa hindi magkasundo-sundo ang mga tao, ay pinagdarasal mong magkasundo na sana masabi pa rin natin. Nung sinabi nung tatlo, hindi pa rin kami sasamba sa ribultong gawa mo. In other words, kahit sa kabila ng nangyayaring ito, hindi pa rin magbabago ang pananampalataya ko. Which should make sense. Bakit? Sapagkat ang Diyos na sinasampalataya na natin is much bigger than the blessings we are asking. Kaya nga ang pananampalataya natin ay dapat nakabatay hindi sa blessing, kundi sa Kanya nag-giver of blessing, hindi sa grace, kundi sa Kanya nag-giver of all graces, hindi sa healing, kundi sa Kanya na ating healer, hindi sa resource or resources, kundi sa Kanya na ating ultimate source, para hindi tayo ma-disappoint, and for us to have a steadfast and solid faith anuman ang mangyari. Kasi isipin po ninyo, tama, yes, ipagdasal natin gumaling ka, makabawi ka, magkasundo ang pamilya, pero kung hindi, sana magbabago ang pananampalataya mo. Kasi ang Diyos ba ay para lamang na umunlad ka? Ang Diyos ba para lamang gumaling ka? Ang Diyos ba para lamang magkasundo ang iyong pamilya? Yan lang po ba ang magagawa niya? Katulad ng sabi ko last Sunday, ang Diyos ay po pwedeng kumilos hindi lamang sa mga bagay na magaganda. O pwede rin siyang makita at maramdaman kahit sa mga bagay na hindi na maganda, sa mga problema. Besides, kahit pagsamasamahin natin ang mga magagandang nangyayari sa buhay natin at kahit pa araw-araw at minuminuto, puro magaganda na lamang ang nangyayari sa buhay natin, hindi natin dapat ibatay pa rin siyan ang pananampalataya natin. Sapagkat pag samasamahin mo man yan, ang Diyos ay higit pa riyan. So wag sanang ibatay ang pananampalataya sa blessings lang. Ibatayan natin ang ating pananampalataya sa Diyos lamang. St. Paul said in 2 Timothy 1:12, "For I know whom I have believed." Hindi niya sinabing, "For I know what I have believed." Sapagkat ang tinutukoy niya dito ay hindi bagay, hindi pangyayari, kundi ang Diyos na buhay. Nang patuloy na naghihirap at namumroblema si Job, anong sabi niya? Alam kong hindi natutulog ang aking tagapagligtas, capital letter T. Which basically means, hindi niya sinabi alam kong darating ang kaligtasan ko. Kasi ang ibig sabihin niya, kahit man hindi ako maligtas sa mga problemang ito, naniniwala pa rin ako, ang Diyos ang aking tagapagligtas, and nothing and no one can change that. Sana, ganun din tayo. Lagi natin sinasabi, di ba? If you cannot change the situation, change your attitude about the situation. Tama po yun. Pero upang mas magawa natin yon, mas i-uphold pa natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Ganito, hindi man ako gumaling sa sakit ko, hindi man ako makabawi sa negosyo ko, hindi man magkasundo ang pamilya ko, demonyo. Ay, hindi ko sinasabing magmura kayo, ha? Ang sinasabi ko'y, kausapin ninyo. Yes, kausapin niyo ang demonyo. Demonyo!
Sa kabila ng mga problemang binabato mo, hindi pa rin magbabago ang pananampalataya ko. Ganun! Hindi yung demonyong buhay ito, kamalasan na naman. Lord, ano ba naman yan? And in order for us to do this, dapat maniwala tayo muna na lahat ng mga pangit na nangyayari sa buhay natin ay hindi kalooban ng Diyos. Okay? Yun muna ang simula. God is beautiful. Nothing ugly can come from Him. God is good all the time. Nothing bad can come from Him. Saan ang galing ang kamatayan? Ang problema, ang sakit, ang pandemya? Hindi sa Diyos. Sa Diablo. Huwag mo sisisihin ang Diyos. Kamakailan ay nabasa ko sa FB, nagkomento si Bishop Abilio tungkol sa pandemya at kung paano ito hinahandle ng ating gobyerno. Aba, may nagkomento ng ganire? Bishop, lahat po ng bansa may COVID na, may pandemya, hindi lang po tayo. Nakatadhana po ito. At ang bruho, nag-quote pa sa Biblia. Anong ibig sabihin ng nagmamarunong na ito? Ang ibig niyang sabihin, ang pandemya, kalooban ng Diyos. Kung nanonood ka ngayon, punta ka dito. At pag naka-face mask ka, ako mismo magtatanggal ng face mask mo. Kung ito'y kalooban ng Diyos, ba't pa tayo mag-face mask? Kung ito'y kalooban ng Diyos, ba't pa mag-face shield? Ba't pa mag-social distancing? Kung ito'y kalooban ng Diyos, bakit pa tayo magpapabakuna? Kung ito'y kalooban ng Diyos, bakit pa natin ifa-flatten yung curve? Kung ito'y kalooban ng Diyos, bakit pa natin i-avoid at katatakutan ng second wave, ang third wave? Enjoy na lang ang wave. Mag-surf na lang sa wave. May kalooban pala ng Diyos eh. O nakita mo, kundi ka syunga. This is not God's will. Never. This is not God's will. Kaya sinisigurado kung malalampasan natin ito, kung makikipagtulungan lamang tayo. Father, kung hindi ito God's will, bakit nangyayari? Bakit pinahihintulutan niya? Misteryo. Kung paanong palaisipan din sa akin at kung paanong misteryo rin para sa akin habang pinagninilayan ko, bakit hinayaan pa ng Diyos na malagay sa pugon yung tatlo? Ililigtas pa rin pala niya ito? Bakit dapat sa simula pa lang niligtas na niya? Hindi na niya hinayaang mahit siya sa pugon pa, di ba? So bakit pa hinayaan ng Diyos na mahit siya sa pugon yung tatlo? Ililigtas lang din naman niya ito. Hindi ba't mas madali sana na iligtas niya bago ihulog sa pugon kesa sa iligtas niya habang ito'y nasa pugon? But you see, naisip ko, kung yung tatlo ay hindi nahit siya sa pugon, baka hindi na nila nakasama ng buong buo ang fourth man, ang ika-apat na tao, ang Panginoon. Sabi nga natin, minsan, easy problems, easy solution. But with big problems come big graces and big solution. You see, hindi ko sinasabi, katulad nung sabi ko last Sunday, hindi ko sinasabing humingi tayo sa Diyos ng malaking problema upang siya ay ating maramdaman, upang siya ay ating makita, upang siya ay ating makilala. No! Iniiwasan natin ito. Ang sinasabi ko, kahit sino sa atin ay pwedeng malagay sa nag-uuminit na pugon. Pero isang bagay ang sinisigurado habang tayo nabubuhay sa mundong ito, habang nandito pa rin ang kapangyarihan ng Diablo, ano man ang problema na ibato sa atin ng Diablo, may ibabatong solusyon sa problema ang ating Panginoong Jesucristo. At mas matinding problema ang ibato sa atin ng Diablo, mas matinding grasya ang ibibigay niya. Indeed, sometimes, maaring hindi niya ibigay sa atin ang solusyon sa problema na hinihingi natin sa Kanya. Pero huwag tayong mag-alala sapagkat po pwedeng ang nais niyang ibigay sa atin ay ang mismong siya, ang sarili niya. Sapagkat alam niya na ang problema natin ay palala na.
Para lang ganito yan eh. Halimbawa ang presidente. Ay, wag na palang presidente, baka maabala lang, baka natutulog eh. Si Bishop na lang, Bishop. Si Bishop, hindi lahat ng events pinupuntahan niya. Hindi man niya mahati yung katawan niya eh. Right? May mga events na pinapupunta niya yung mga kinatawan niya. Okay? Pero, kapag alam niya yung event ay napakahalaga na kinakailangan nandun siya, pupunta siya. Hindi ang kinatawan niya, kundi mismo siya. Kapatid, kung minsan at higit pa dyan, ang Diyos. May mga problema tayo ng mga blessings, created things ang ibibigay niya sa atin. Blessings. Pero may mga problema na ang blessing na ibibigay niya ay mismo siya. Lalong-lalo na kapag alam niya na siya'y kailangan na natin talaga. E sana mga kapatid, huwag mong hahayaang pagguhin ang pananampalataya mo sa Panginoon ng mga nagbabagang pugon sa iyong buhay, sa negosyo, sa trabaho, sa pamilya. Lalo pat maliwanag sa ngayon na kahit ano pang init ng pugon, samahan ka ng Panginoon. Hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi naman sumabay yung ika-4 na tao, the fourth man, sa 3 papunta ng pugon? Kasi nandun na siya sa pugon. Nandun na ang Panginoon. Ganun siya. Gagawa siya ng paraan upang hindi matuloy ang problema. Pero kapag ang problema, dahil may kalayaan ng tao, kung minsan di nakikooperate ang tao, at nandyan pa rin ang kasalanan sa mundong ito, nandyan pa rin ang kapangyarihan ng dyablo. Kung minsan, kapag nandyan ang problema at palala na, gagawa siya ng paraan upang maramdaman natin na siya ay ating kasama. At hindi rin po ba kayo nagtataka kung bakit nang lumabas yung 3 mula sa pugon, hindi nila kasama ang Panginoon. Nag-stay ang Panginoon sa pugon. Bakit? Kasi alam niya na po pwedeng dumating ang panahon na isa naman sa atin ang malalagay sa ganong sitwasyon, sa napakainit na problema, napakabigat na problema, napakahirap na pugon. Again, hindi natin inanais yun. Huwag sanang malagay tayo sa ganong sitwasyon. Pero, pwede. Sana kapag nangyari, huwag tayong panghihinaan ng kalooban upang ang presensya ng Panginoon ay ating maramdaman.